Alright, schoolmates, bago tayo lumalim sa discussion natin ngayon, no, let's play a quick game called Protest or Call Out. Yan. The mechanics of the game is very simple lang, no? I'll read a situation, tapos kayo, our guest, will decide, is this worth a protest? Ibig sabihin, collective action, organized push for change, or call out lang, publicly pointing out sa social media, mga ganung bagay. So, ready na ba kayo? Ayan, meron silang hawak na mga ano. Pakita nyo sa audience natin. Ayan. Patingin yan. Ganda naman. Grabe. May placards talaga ang schoolmates. First situation. May exam tayo May numbers Parang math. Ito. A popular influencer flexes a 300,000 peso designer bag online. Pero later revealed na anak siya ng contractor na involved sa overpriced flood control project. Protest o call out? Call out. O, pwede isang mag-explain. Sino gusto mag-explain? Ella, bakit ko? Kasi it is just one influencer is it that much ba na, well, I know, kung mapatunayan na Nepo baby siya, ganyan, I think protest is not the answer for that. We can call out the person, tapos sabihin natin na mali yan, na bakit ganyan, give us the proof na hindi yan galing sa ghost projects. Be accountable. Be accountable. Okay, next question. A city mayor appoints his son as youth consultant. Kahit wala itong experience, pero may 80,000 pesos monthly salary. Oh no. Protest or call out? Go! Protest. Why, Patrick? Para po kasing magiging red flag yun sa tao na bakit ganun yung nakukuha at bakit saan ba to nanggagaling? Oo. Like sa tamang way ba to nakukuha or sa something na hindi dapat gawin? Kasi kung pera yun ng tao, parang ang pangit lang na mapupunta yun sa isang tao na magbe-benefit ng pinaghirapan natin. And unfair treatment yun, no? Kasi kunwari, co-workers kayo. Tapos sa iba, sobrang hirap ng ginagawa nila. Tapos yung may kita mo, yung isa, ayun ang ginagawa niya, pero mas mataas yung sweldo niya. Diba? Ano mo yung feel niya doon? Diba? Saka walang experience diba yun diba? yung point doon. Ito, sunod naman. A celebrity Nepo baby lands a lead role in a government-funded cultural project kahit maraming mas qualified na mga young artists. Protest or call out? Go! Mix, ikaw yung nag-iibang protest. Bakit? Kasi parang ipasok ko na lang din yung parang yung kanina na tanong. Parang papasok ko rin dito yung parang family dynasty. Parang pinasok mo lang yung anak mo kasi wala, apelido nyo kailangan yun yung makitang profession Legacy. Oo, dapat may legacy. Pero Pilipinas to, bakit puro legacy? Dapat tutulungan natin yung Pilipinas umangat, hindi yung parang hindi anak, magpolitika ka. Hindi gusto ko mag-nurse, hindi magpolitika ka. Sige po. 'Di ba parang ang nagiging product na lang ng family dynasty is parang mga politicians na parang naging corrupt na lang kasi wala naman silang alam dun Kukuha na sila ng pera. Alright, okay. Next question. A barangay captain's daughter goes viral for posting luxury cars on TikTok. Habang ang kanilang lugar ay laging binabaha at kulang sa public services. Magbibigay ako ng city. Hindi. Okay, next. Protest or call out? Go! Ano yan? Call out, call out, call out. Yes, Ella, bakit? Tama ba, anak ng barangay official? Yes. Tapos, I think kasi, anak siya Oo. Andun pa rin tayo sa point na anak kasi siya, hindi siya yung roots, hindi siya yung politician itself. So we can call out the person, it's not something to protest. Kasi. Okay. At syempre, put the burden to the barangay captain, di ba? Ba't ganyan, di ba? Bumabaha sa barangay mo, tas ganun. Okay, next naman, a student leader from a private university is exposed for using org funds to buy branded clothes. Protest or call out? Uy. Why, Ella? Hindi. Kasi if that's, napatunayan, na ganun nga yung scenario, it's, hindi siya tama. Of course, hindi siya tama. Fund yun ng organization. organization So,
from small things, nagsastart yung corruption. Yes. Totoo yan. Tsaka ang nilagay kasi natin dito is exposed. Ibig sabihin, may resibo na yan. So, napatunayan. Totoo. Anyways, diba? Saya! Alright, pero napansin ko, bawat sitwasyon may ibang level ng bigat ng mga questions and answers ninyo, no? Minsan, sapat na ang call out, pero minsan, kailangan ng bigger protest to really push for change. Tama yan. And this game basically shows kung paano natin dapat timbangin ang bawat issue. Is it about just one person's action or is it already pointing to a bigger systemic problem? Alright, kung may iiwan kayong biggest lesson para sa mga schoolmates natin, no? So, tungkol sa paggamit ng social media bilang protesta, ano yun? Sige, mag-start tayo, Patrick. Siguro, chicken muna kung tama ba talaga. Kung ano yung ilalapag natin sa mga accounts natin. Kasi pag nag-share tayo nun, nagre-reflect yun sa pangalan natin. Kasi tayo yung nag-share. So parang it sends a message kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan natin, ano ba talaga yung believe natin na kung tama ba yung ginagawa ng isang tao, maayos ba yung ginagawa ng isang tao. So para sa akin, ang masasabi ko is think bago muna ipagkalat sa social media. Comics. Ayun. So, sa mga kabataan dyan, so kaya sa atin, so tayo yung generation na kung saan tayo yung tutok talaga sa social media. So, tayo yung talagang nakakakita kung ano ba yung mga hinaing din ng ibang tao. Not basing sa kahit anong generation. Kahit anong generation, may hinaing yan. So, kailangan pag-isipan natin kung tama ba yung stance nito? Kailangan bang ipaglaban to o kailangan may i-call out lang din? So, i-protest ba to dapat o kailangan lang bang i-call out lang to para sa susunod ayusin na? Yun lang naman po. Ikaw, Ella. For sa mga kabataan na sa online, nagpo-post ng opinions nila, you have to think smart and be brave. Of course, matagal na sinasabi sa atin, maging matalino ka sa pag-post mo, sa mga sinasabi mo online. You know, yung opinions nilang dalawa, that's right. But be brave kasi the moment that you start activism online, binibigay mo yung sarili mo publicly yung Yes. opinions mo. So dapat, kung ano yung sinimulan mo, kung gusto mong may a real change, kailangan mo siyang tuloy-tuloyin, kailangan mong maging matapang because people will call you out kung anong mali mo and not everyone will believe the things that you believe kasi. Actually, totoo yan. May certain burden na ibabato sa'yo yung publiko. Kahit hindi mo obligation, di ba, na magtuloy-tuloy since sinimulan mo na, merong certain level of responsibility. And speaking of that, sa dami ng issues ngayon, no, mula sa mga Nepo babies, sa malalang korupsyon, sa tingin nyo ba, mas handa na ang Gen Zs na hamunin ang sistema kaysa sa mga previous generations? Why or why not? Patrick? Siguro sa akin, hindi muna. Kasi hindi naman lahat ng kabataan ngayon same ng mindset sa other ones Hindi naman tayo lahat magkakapareho ng utak. Lahat tayo may kanya-kanya tayong opinion, negative man o positive. At may pro man yan, may con man yan. So parang, para sa akin, hindi muna. Kasi hindi lahat naman ng, hindi naman lahat ng kabataan is mag-progress in the same way na other ones do. So, not yet si Patrick. How about you, Migs? Ayun, para sa akin yung mga Gen Z ngayon, matapang Yung, nasa kanila yung tapang, yung talagang na-outshine nila yung tapang ng ibang generation. Siguro, ang masabi ko na lang, wag puro tapang. Yun na nga Kasi ang nangyayari kasi, yung mga nakikita natin, di ba? Sa Menjola, parang puro tapang, tapos di ba, may isa pang establishment doon na pinagbabasag. Tapos meron din yung mga signs sa street na tagang sinira-sira. Parang, ang tapang, sobrang tapang. Pero parang, sa sobrang tapang, nawawala na yung gusto, yung purpose nung ginagawa nila. So, nalilihis yung mensahe. Yeah. Kaya dapat, be careful sa action. Dapat ginagamitin din ng isip, ng utak. Siguro before Ella, no, let's put context doon sa nangyari sa Mendiola. Until now, merong investigation na ginagawa kung organized ba sila or what. Kasi yung funded ba sila? isang organized group like Bayan, dinis-own nila Hindi raw sa kanila galing yung grupo ng mga kabataan na
nanira ng mga gamit. So, abangan natin sa mga balita kung ano ba talaga yung facts doon. Ella? For me, while yun, may mga ganong klaseng issue pa rin pagdating sa mga kabataan na sometimes we're rowdy, hindi makontrol. But we're there. We're going there kasi information are available online. Paunti-unti natututo yung karamihan ng mga kabataan. It's just that we have to know how to control. We have to know how to properly deliver the message to the people. Ganun. And finally, para sa inyo, ano yung susunod na hakbang para gawing mas meaningful ang digital activism? Paano natin sisiguraduhin na ang online outrage ay nagiging offline change? Yes. Kahit isa lang yung sumagot. Go, Ella. Para sa akin, it always starts within you kasi. Paano kung nagko-call out ka, you do activism, pero hindi mo yun ginagawa sa sarili mo, puro ka lang salita. Kahit na nagsasalita ka sa ibang tao, pero yung nakikita nila sa'yo, taliwas sa kung ano yung gusto mong gawin nila, you're not an example, a good example for other people. So, they will feel na, bakit ko gagawin yan? Ikaw nga na nagsasabi, hindi mo naman ginagawa. Tama. Nice conclusion yun, no? Oo. Pero ikaw, James, anong thoughts mo dito? Ako, yung takeaway ko about it is, the power of the people is greater than the people in power. Kasi mas makapangyarihan talaga yung mga taong bumoto sa kanila. Kasi sila yung may mga karapatan, 'di ba, na maghalal kung sino yung dapat mamumuno sa atin. At sila rin ang may karapatan para tanggalin yung mga namumuno na 'yan. So napaka-importante ng protesta, no? Kasi kung walang protesta, walang pagbabago. Like for example, simulan natin sa school para mas makarelate ang bawat schoolmates natin. Kapag may mali na nagawa ang presidente ninyo, ano ang inyong gagawin? Malamang sasabihan ito, no, na kung ano yung mga further na dapat magawa para ma-improve kung ano ang sistemang nangyayari sa inyong room. Same lang yan dito, no? Ang mga nagpoprotesta ay ginagawa ito para na rin sa kapakanan ng karamihan. Kasi hindi naman nila ito ginagawa for the sake of nothing, eh. Kasi ginagawa nila ito for a change. May nakita silang mali para ipaglaban at maituwid ito. Pero sa akin yung main thoughts ko dito, 3 points siguro, on activism, protest, and corruption. On activism, ang pinaka rule of thumb ko dito is walang pinanganak na mulat. 'Di ba? Lahat tayo merong prosesong pinagdaanan para maging maalam sa bawat issue. 'Di ba? Pwedeng mababaw pa yung kaalaman mo sa isang issue, tapos yung ibang mga tao sa online i-cancel ka, i-call out ka kasi mali yung pananaw mo. Pero we need to take a step back minsan to understand na baka ito lang kasi yung karampatang impormasyon na meron siya during that time. So let's give people a chance to, learn further about that particular issue. On protest naman, kaakibat ng aktivismo, maraming iba't ibang forma ng protesta. Yun nga, pwedeng online, pwedeng physical, di ba, na nasa lansangan ka mismo. Ang tindig ko dito mula noon hanggang ngayon, talagang walang mas matimbang kung ano yung mas mabigat na protesta. Kasi pwedeng yun lang yung kakayahan ng tao na mag-online protest siya, yung iba naman may kakayahan na lumabas. So siguro, ang lagi ko rin sinasabi dito, wag natin singilin yung ibang tao kung ba't hindi sila sumasama sa protesta. Kasi kailangan natin unawain na baka wala silang kapasidad, hindi nila kaya iwanan yung trabaho nila para magprotesta. Pero ang mahalaga dito, kung kaisa natin sila dun sa panawagan, yun yung pinaka-important. Bilang huli sa korupsyon, lahat tayo galit na galit dito. Yes. Ang pinaka-importante dito is, wag nating itigil yung galit. Kasi hindi pwedeng during tag-ulan o tag-baha lang. Tapos kapag summer na, okay na kasi walang baha. Dapat magtuloy-tuloy yan at i-extend natin yan tuwing eleksyon. Diba? At pumili tayo ng karapat-dapat talaga. Matuto na tayo dito at yun yung gawin natin basehan para pumili ng mga deserve nating mga leaders. Right. Kaya naman maraming salamat sa mga guests natin ngayon. Migs, Ella, and Patrick. Maraming salamat sa inyo. And of course, maraming salamat din BP Studio! Thank you so much. Maraming salamat po. Grabe, ang dami namin ngayon, 100 kami. Hindi nyo na nakikita. Hello sa Maraming general salamat dyan. admission. Oo. And with that, sa bawat kwento, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya sumali, makinig at makiisa dahil ang opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka!